So may ano pala to, may guide kilometer. Sa din naman dito sabi ko. So registro dumating na daw para magamit. Tapos hindi po daw sila ano, nasa Pitong Bayog. Gas rin sa Rensul manual. Tapos vanity para sa sala magawa natin. Yan, nilagyan natin ng sa bawat semento ng bakmak. Dito naman yung bahay na yun, natanggal yung bubong niya. Tapos nahangin pati dito, nag-iba yung dito. Pati mga dinaanan natin kanina, halos dito ay maka ano, bukang mini madam. Dirty kitchen sa laundry. Tapos powder room. LV ang dapat abangan, vlog ng buhay, tower of inspiration. Mac Lagunilla, hindi nagkukulang, project after project, abot kamay ang Good morning. Good morning po mga boss. Pupunta po tayong Isuzu ngayon para ipa-PMS itong sasakyan natin. Tapos si Mac Ranger hindi pa rin po nakukuha. Kailangan po natin ipa-PMS ito dahil biyahe po tayo ng Isabela bukas. Gagamitin po natin ito mga boss. So last na record na ito sa PMS dun sa kasa ay nasa 5,000. Nasa 20,000 na po yung PMS natin yun. Yung kilometer niya 20,000 kilometer. So kailangan po natin ipa-PMS. So hindi ko alam kung pinapa-PMS naman nila ito nung yun na natin hindi pa natin ginuguha. Sir, may promo kami bukas 2 to 4 p.m. Ano less to? 5 pesos per liter. Pakita lang po yan. Sige. Thank you, sir. Thank you. Ayan. Hindi ko lang alam kung yung may-ari dati laging nagpapa-PMS kung susunod yung mga kilometer na ito. So may ano pala to, may guide na kilometer, kung ilang kilometer, kung paano ka mag-PMS. Kung muna yata 5,000, tapos 10,000, 15,000, 20,000. So pagkaraan nun 25, tapos magiging 40 na yata. So ayun yung nakita ko dito sa may Isuzu ng warranty ng Isuzu, yung manual. So yun, so, binasa ko kagabi, ito po yun, naka-schedule po siya, kaya lang wala siyang record doon sa kasa. Siyempre sayang naman kung di mo gagamitin yun. Tapos pagtanong na rin tayo sa kasa kung ano po yung cover ng mga warranty nito, kung sakaling kung doon tayo magpapa-PMS o kaya sa labas. Okay, tara, biyahe muna tayo. Tapos mamaya punta tayo ng Alaminos, tsaka tingnan po natin kung kaya pa ng Dasol. Tara. Okay, dito na tayo sa may Isuzu Tarlac. Okay, galing na po tayo rito sa Isuzu. So void na po yung warranty niya. So sa September. So itong taon na to, sa September, wala na po yung warranty niya. So pinakita ko rin itong manual. So kasi 5,000, 15,000 hindi po, 10,000 tapos 15,000 hindi po PMS dito ni customer dati, yung may-ari dati na ito. Ngayon
kung itutuloy ko daw itong warranty niya hanggang 100,000, so under investigation pa kung ano po daw yung mga ano dyan, pwedeng i-warranty. So kung ganun din naman, sabi kong ganyan, edi pagawa ko lang sa labas kasi ang mahal din naman dito, sabi ko. Kaya ayun, hindi rin naman din napapalitan kung magano ka, diyan ka magpapaservice sa kanila ng mga PMS. So useless din yung pagpunta natin dyan na magpa-PMS, tapos mahal pa. Dito na lang tayo sa labas na magpa-PMS kasi hindi rin naman sakop yung ano nila, yung ibang pyesa nito kung nasira. Okay. O kaya yung pyesa nila kung nasira kasi hindi daw nasunod yung PMS niya. So okay lang, pa-PMS na lang tayo sa labas. So tara, kunin pala natin yung ano, nung rehistro ng ELF sa Isuzu. So punta po tayo ngayon doon. So tara. Okay, dito tayo sa Poso Truck. Poso. Kunin natin yung rehistro, dumating na daw. Para magamit na sa long drive. Okay, so ayan, nakuha na po natin. Ito yung plate number, andito na yung rehistro, tapos yung insurance, tapos plate number. So ayan. So tara. Ayan, dumating na. So magagamit na po natin yan. Sa ano, kailangan papa-sticker pa tayo. Itawag nga natin doon sa nag-sticker. Oh, ayan. Ano na itong pwesto ninyo? Yan, so dito tayo punta, SM Tire Hub. So yung change oil natin dito, yung pang change oil, nasa 20,000 kilometers. So yun pa yung palalagay natin dito. So PMS, so nasa 6,000 yung sabi nila kanina. Kaya lang, ewan ko lang kung ano pa yung gagawin nila dito. Tapos hindi po daw sila wala daw sila yung para sa transmission oil, pero gumagawa rin daw sila rito. So ito pa yung pinunta natin. Ito rin yung nakita ni Badinoli, nag-ano rin siya rito, nag-inquire. So testingin natin mga boss. Tapos yung transmission oil, baka sa ibang shop na lang siguro natin ipagawa. So sa ngayon, ito lang muna. Okay, so ayan yung sobrang kulan tsaka yung langis. So ito pa yung binayaran natin, AMS All Signature Series. So pang ano na to, pang 20,000 kilometers. Ayan, so ito, so tingnan nyo lang dyan sa screen, fuel filter, coolant, fuel filter labor. So ito na po siya ngayon, 7,700. So yan po yung ano natin, binayaran dito. Sige sir, salamat Okay. So may record naman para yung pakita ko rin sa ibang mekaniko yan. Paano natin yung transmission oil. Okay, parang smooth na. Smooth na. Teka, medyo matras. Ayun, parang nakayuko ako kanina ay. So yung transmission ay lang hindi pa na palitan. Yes sir. Okay, daan po tayo rito.
update natin tong project natin dito sa may ano, Balawan. So madadaanan din naman natin. So ayan, update natin mga boss. So ito na. Ayun no. Ganda na ng linis natin no. Yan, may corner beads na po siya. Tapos yung PVC WPC floated panel na lang ilalagay dyan. Yan. Pero andyan na po siya. Nakabang na rin po yung mga paglalagyan. So dinikit lang po natin ito mga boss. No more nail para hindi nabubutasan yung flooring. Ayan, ganda na. So nilagay na rin yung mga aluminum profile. Ang ganda ng pagkakalagay. So dito, ayun, nilagay na rin yung aluminum profile. So nilagay lang nila ng masking tape. Ayan, ganda. Ganda ng pagkakalatag. So ilaw na lang kulang dito. So ano ko nga to, kwentahin nga natin mga ilaw na ito. So PVC ceiling panel, tapos gypsum board. Combination po siya ng PVC floated, PVC ceiling panel tsaka gypsum board. So yan lang po. Tapos yung mga ilaw niya aluminum, naka-aluminum profile, tapos strip light, tapos pin light. Yan po yung mga ilaw na nandito, na ilalagay rito. So kintayin natin yung ilaw para alam ni sir kung magkano yung babayaran niya para dito sa ilaw. Okay, so ayan, shoutout kay Sir Alex Maliwanag. Ayan, malapit na pong matapos. Mabutan pa po nila yung nasa nasa 7 bayog. O tara. Pare. Okay, so tara na. Let's go. Okay, dito naman tayo sa Mapantan Project. Shoutout kay Sir Jeff Malabanan. So tatakip na po kami rito. Kailangan na po namin ng electrician. Ayan. Okay, so mag-update po tayo rito. So nakapag-frame na po tayo rito. So gypsum board lang po ilalagay dyan. Pero dito PVC, combination ng PVC ceiling panel tsaka gypsum board. Siyempre may aluminum profile din yan tsaka pin light. So ganun din dito mga boss, combination ng PVC tsaka gypsum board. Okay, siyempre may cornisa rin ito. So malit na project lang po mga boss. Ayan o. Okay, so gumawa rin ako ng 3D animation nito, pero makita nyo po yan sa part 1 ng video natin. So ang ginawa kong dun sa 3D animation, iniba ko po to. So naging modular cabinet na po to. Tapos ito inilipat ko po tong lutuan dito. So andito na yung lutuan, tapos dito yung hugasan tapat ng bintana kasi wala pong nakadetalye dyan eh. So yun po yung tamang itsura niyan dapat pag gagawa ng ganitong countertop. Yung hugasan mo nakatapat ka doon sa bintana, tapos range hood, gas range saka range hood. So dito po siyang banda. Okay, doon sa mga kwarto naman tingnan natin. Ito yung mga kwarto. So nakapagtakip na po tayo rito. Nakapag-frame na po tayo rito. Ganito rin dito sa kabila. Okay. So ayan lang naman yung update dito. So kailangan na po natin sugat na ang ilaw na ito. Sugatin po natin ilaw niya para ma-order na rin, para masabi natin kay Sir Jeff. Tapos isa pang gagawin dito yung spandrel. So andito na rin yung mga spandrel niya. So yan po yung ikakabit natin dyan sa labas ng bahay, sa paligid ng bahay.
So dito. Yan. Okay. So naka-ventilation na po lahat yan. Lahat may butas para presko. Yan, pati dito. So lahat yan malalagyan ng spandrel. Wood grain na spandrel yung ilalagay natin dyan. Okay. So ganun lang naman ka-simple. Mag-picture muna tayo tsaka gawa tayo ng video. Okay. So tara na. So shoutout kay Sir Jeff Malabanan. Okay. So may pupuntahan pa tayo nila architect. Papunta na po sila sa bahay. Let's go. Okay, dito na tayo sa bahay. So may pupuntahan pa tayo. Kakain lang po ko ngayon. Ayan. Dito na rin yung restro. I-xerox pa natin para mabigyan ko sila architect. Restro tsaka yung plaka. Yung plaka. Restro. Manual. Okay. Hi! Ingay ah. Ito ay yung plate number ng hard track. No? Plate number ng hard track. Okay. Oh, itatago ko to. Nalagay sa truck yan. Okay. So, daan po tayo rito sa Umanday West. Umanday West, Bugal yung Pangasinan. Ayan, shout out kay Sir Joe Romero. Matagal na po itong tapos. So, ngayon lang po natin babalikan kasi pupunta po tayo ng Alaminos. Madadaanan din naman kaya i-vlog na po natin. So, ayan. Lapit lang po to. Okay, so ayan, dito na tayo. Kasama natin si Architect Ian. Hello sir. Yun oh. Hi madam. Good afternoon. I-vlog po nga. Ay, ngayon nag-aayos pa lang po kayo? Tapos na? Diyan si Sir Myong? Nakapag-ayos na pala sila eh. Pasok na po kami madam ha. Ay, Sir, kamusta? Ay, si Sir ano? Ay, kabila. Sa kabila pala. Nakikita ko siya eh. Hello sir. Ayan. Ayan, so ito yung ano, ilagay natin yung aluminum profile dito mga boss. Kaya lang, hindi umilaw dito sa kabila. So yung mga dugtungan po siguro yan, yung pinaghinangan. Kaya hindi umilaw. So yan po yung ayusin. So ito na. Pailawin natin. Masang ilaw dito sir? ay, ilaw po nila sa So ito pa yung isang ginawa natin dito. Pinalitan natin yung mga door niya. Ayan. So ngayon lang po sila nag-ayos. Kaninong tumawag ako siguro hindi pa sila nakapag-ayos. Yan. So ito pa yung mga nilagay natin. Ito, nirepair po natin tong TV wall design nila. So ayan, naglagay po tayo ng mga accent. So ito, nilagay natin ito. Ito, yan. Tapos yung mga ilaw, nilagyan natin ng ilaw. So magkabilaan po yan. So dati nang may TV console po dyan, ngayon nirepair lang po natin yan. Tapos ito, naglagay din po tayo nito UV board, tapos floated panel. So idea nila sir yan. Tapos dito, ayan, naglagay din po tayo ng ito, UV board vanity dito sa may salas. So tapos may floated panel din po to. Okay, so pati dito, so may pintura dati yan na parang skin coat na inaspian. So nilagay din po natin yung UV board po dyan, pinalitan natin. Tapos ito yung buo na ginawa natin, hindi repair. So ito, modular kitchen cabinet na may bar counter. So yan po siya. So sabi nila, nakikita daw yung mga switch, sabi nila, yun, no? Nakikita daw yung mga switch, sabi nila,
magawa natin. Ayan, nilagyan natin ng ano, design niya rin. So gusto siguro nila hindi nakikita yung switch, kaya may nag-comment dapat naka-hidden. Ito hindi naka-hidden. So ito yung mga detalye. Ayan. Okay, so may DIY pantry. May DIY pantry po tayong ginawa rito. Tapos lagayan ng rep. So ganun lang. Tapos yan. So marine laminated board, tapos pinormika po natin to. Tapos may trash bin din. Trash bin, basurahan. Tapos drawer, tapos may utensil po siya. Ayan. Okay. Condiments tray. Okay. Tapos combination ng aluminum tsaka glass door. Okay, so ganyan lang po siya. Tapos ito, Kalakata Gold yung ginamit natin dito. Kalakata Gold. Pull-out basket. So may pull-out basket na rin siya. Tapos yung mga accessories na ito, siyempre sila sir na po yung bumili. Pati yung mga appliances niya. So modular lang po yung ano natin dito, yung ginawa natin. Tapos itong countertop niya si Crystal Granite yung kinuha nilang naglagay. Tapos dito naman naglagay rin tayo ng wine rack. Ayan, display cabinet. So naka-aluminum profile din po siya. Tapos may glass. So ganun lang ka-simple yung ginawa natin dito. Ito pinagawa na rin natin ito dun sa mga nagsasalamin. Tapos nilagyan natin ng LED. Okay na. Alright. So itong kisame, meron na dati itong kisame. So dinagdagan lang po natin ng ilaw. Kaya lang pundi ating ano, yung pinaghinangan siguro yan. So nasa corner siya, naka-eskwala tong ilaw niya. So yung pinag ano lang siguro yan mga boss, yung pinaghinangan. So yan lang yung ano dyan, sira niya. Okay, so may mga ilaw na rin. Pati doon nilagyan natin ng ilaw kasi wala dating ilaw yan pati dito. So pag naglalagay kasi tayo rito, dito ginugroup natin. So dito ginawa natin dito yung naka-eskwala. Parang naka-eskwala po siya na ilaw. So diniscard na lang po natin. So okay naman, maganda pa rin siyang tingnan. Okay, salamat. Ayan o, nagpala pa si sir ng ano, bumili pa talaga kayo ng merienda sir ah. Dami, ang dami pagpipilian sir ah. Saan ba dyan yung may merienda natin? Kahit saan? Kahit mo? Yung, ano ba yung istro natin? Ayan. Istro. Hindi pa tapos Okay. Tara na. Salamat sa Ramyong. Ano ang pangalan mo sir? Makmak pa natin. Ito yung katukaya ko. Katukaya ko na ano. Siyempre, makmak magaling yan. Diba? Pulido rin magtrabaho. Pulido rin sir. Magtrabaho. Kaya tama lang na tawagin siyang ano, makmak. Sige sir. Sige kaya. Okay, so tara na. Sige sir, salamat sa merienda. Lagyan pa po tayo mga boss. May mga natumbang mga puno, mga naputulan ng sanga. Ayan o, tumumba yung puno. Tapos yung iba sanga. So related po yan yung pupuntahan natin mga boss. Kaya pinapakita ko sa inyo. Pati dito yung mga puno ng acacia. Ayan o. So dito na tayo sa Alaminos. Kaalat, talagang malakas yung bagyo dito. Signal number 4.
pesto rito. Pinakain na nila, ayan oh. Grabe. Ano, tumba oh. Pesto, tapos dito naman. Yun oh, nagsiliparan yung mga bubong. Talagang bagyo. Mga puno, tumumba. Ito yung mga pesto talagang natumba. Natumba na rin. Ito, mabigat. Natumba yung mga puno. Dami ko ng puno natumba rito. Talagang mga bagyo. Ito pa oh. Natumba talaga ito. Natumba yung bubong. O pati dun oh. Bahay yata yun eh. Bahay. Parang garahe. Pati dito tanggal oh. Dami mga kahoy. Ano, tanggal yung bubong nila doon oh. Tanggal oh. Ay, muntikan na yung ano, yung kaibigan nating titinda ng pakwan dito. Ayan oh. Daming kahoy na natumba pati dito. Nasaan? Ayan, gasolinahan. Nalis yung bubong ng gasolinahan. Ayun no, pati mga spandrel niya. Nalupot yung mga kuwan, bubong mga boss. Dami natumbang kahoy. Dami. Kabilaan pati dito. Hi! Pati dito sa kabila. Natanggal yung bubong ng mga pesto. Pag yung bagong bahay na yun mga boss, natanggal yung bubong niya sa likod. Ang gasolinahan walang natira. Spandrel pati yung bubong niya natanggal din. Yan ito mga boss yan. Tanggal yung bubong niya tapos yung spandrel. Ayun o. Andun yung mga ano, bubong niya, mga spandrel niya nandun na nagkalat. Tapos dito naman yung bahay na yon natanggal yung bubong niya. Talagang malakas yung ano bagyo Ito tanggal yung mga bubong dito oh. Ayun oh. Yung pesto natanggal pati dito oh. Tanggal yung mga bubong. Oh, doon naman natumba na talaga yung ano nila doon, yung bahay doon na steel frame.
Ito wala na talaga yung pwesto rito. Talagang ano, kasi medyo ano na rin ito eh. Ano, tumba na talaga. Yung mga pwesto rito nagkatumbahan na. Tapos yung mga poste, inaayos din nila yung pwesto ng ano, Tarilco. Ano ba tong tawag dito? Panelco. Inaayos na rin nila siguro. Ayan oh, ang daming natumbang poste rin. Pati doon oh, tumba yung mga poste doon. Ayos po nila, wala pa siguro silang kuryente ngayon dito. Ano yung poste yan, ayan yung natumba no. Ito, ang papalitan nila. Lakas pala ng ano dito eh, bagyo. Signal number 4 oh. Karamihan nagkukumpuni ng mga bahay. Ayun, wala na talaga oh. Was out. Wala na. Pati dito, wala na talaga. Wala na, yung mga paninda nilang hukay-hukay, wala nang bibili. Teka, nalinong ito eh. Yun. Dito na tayo sa Manjego. Ayan. Tingnan natin. Ayun, talagang malakas. Dito pa lang makikita na natin kung ano nangyayari dito sa ano, Alaminos. Ayan oh. Lumipad yata buong bahay. Ay, buong bubong. Ano? Napunta yan dito. Oh, ang daming natumbang mga sanga-sanga. Daming natumbang mga sanga. Daming yero. Ang dami ng yero. Ito marami nang nakolektang yero. Titinda niya siguro yan. Nakadaan dito ah. Tingnan natin dito. Masama ti career nata? Oh, wala namang carrier. Wala na, pati mga poste, mga kuryente, mga kable. Walang kuryente sila sir ngayon. No, walang kuryente sila sir. Pati internet, wala rin siguro sila ngayon. Ano ba yung internet nila? Ano yung internet niya? May cable? May cable. Wala, siguradong wala na yun. Meron pa lang yung signal dyan kila sir. Kila Sir Marvin. Nagtumbahan na yung mga poste. Oh, tumba, kahit yung malilit na poste na tumba na. Mga GI pipe na D3 ay ano, D2 na. Wala, grabe naman.
poste. Wala na yung poste. Tumba yung poste nila. Nakakatakot naman. Dito. Hindi na yata ito makadaan ah. Nako. Perap yata yung pagdaan natin. Palitang yung palit yata. Wala na. Buti na lang meron mga naglilinis dito. Oy, ayun ang masakit. Parang ginuguhitan tayo. Ayun lang. Ayun. Pati poste. Wala. Yung poste kaya na ito. Hindi kaya mano to. Parang babatukan tayo. Tayo na. Nagdali yata yung ano natin ah. Ayun. Dali. Ay, nadali. Wala, ang hirap naman dito. Ito na naman. Tayo dyan. Ang sakit naman. Ang sakit. Ang sakit. Ang sakit naman na nangyari dito sa sasakyan natin. Grabe. Allah. Yung mga poste. Mga cable ni sir. Cable yata ito ni sir ano? Ito na yung project natin mga boss. Buti konti lang yung nasira dito. Yung mga flashing natin. Naku, ang hirap naman dumang pala rito. Oh, talagang malakas. Saan? Spandrel. Yung spandrel natin natanggal. Nalukot. Nalukot. Ayun, natanggal yung spandrel natin dyan. Tapos meron din mga flashing na natanggal dyan. Pero naayos na po natin. Tapos ng hangin pati dito. Nagiba yung ano dun, umangat yung ano dun oh. Yung pinagpakuan dun sa spandrel. Grabe rin pala yung ano. Talagang malakas yung ulan. Pati yung kubo ni sir kubo ni sir dun natanggal yung bubong. Talagang malakas yung bagyo rito. Pati mga dinaanan natin kanina halos dito ay
makadaan dahil nakatumba yung mga puno. Yung mga flashing, yan po yung mga ano, nasira. Okay, so ayan, nag-usap na po namin yung may-ari ng bahay. So ayan, talagang malakas daw yung ano dito, bagyo. So first time lang din daw na nangyari. Oh, meron tayong ano dito ah. Mukhang mini ano to ah. Parang mini ano ba yan? Dito sa kabila, sa atin. Parang ganun din yung design, no? Ayos ah. Okay, tara na. Ay, ganda naman lang. Oh, papanan natin na. Awan. Ano, pati poste. Wala po daw silang ano dito, kuryente. Baka abutin po daw ng isang buwan, sabi ni Madam. Marami daw poste na natumba. Buong Alaminos po daw yun. Okay. Wala ito ako. Toy. Ito yan, sige. Antay ko muna. Diyan ito ay, balay ito yan ah. Takwa. Ito talagang nakagbilta. Sila tagarudan. Okay, dito na po tayo mga boss. Ang laki ng pinagbago. Naglilintil beam na sila mga boss. Okay lang ito likod? Ito kasi. Bantibay. Pasama mo kasi. Bilis ah. Oh, mabali nagbubungan. Kasi digan na eh. Oh, roof beam na pala yun, hindi na pala lintel beam yan. Roof beam ata niya? Jibanger, Madina. Jibanger pa eh. Okay. So grabe yung mga dinaanan natin kanina. So i-update po natin mga boss. Punta tayo dun sa loob. Drop beam na pala to. Tapos dito sa loob. Ay baga magtimplada ka pa eh. May isa, kanyak. Okay, overtime natin mga tropa. Kamusta kayo nung bagyo? Kamusta kayo? Kamusta kayo nung buha bagyo? Malakas? Buti hindi lumipad yung ano nila, yung bahay-bahay kubo nila. So konti na lang yung ano, tatabunan dito. Ito na lang. Tsaka dito. So living room, dining, kitchen. Tapos master bedroom, room 1 tsaka room 2. Tapos doon yung dirty kitchen tsaka laundry. Tapos powder room. So yan po yung narito, yung itsura sa likod, ay sa loob. Yan, ito maano pa, lalim pa yung tatabunan nila rito. So D5 na po yung ano, ginagamit natin pati dito sa loob. D5 hollow blocks, loob tsaka labas, para yung poste wala kang makikitang poste, talagang naka-plus po siya. Yan.
Sila ma'am, andito lang po sila Sir Daddy tsaka si Ma'am Margie. So andito lang sila sa site. So nakaabang na rin po yung mga para sa canopy natin. So ito po yung perspective. Ayan, no. So tapos na po rito yung roof beam dito. So siyempre meron din doon, malalagyan din yan. Tapos doon sa kabila okay na rin. So pagkatapos ng roof beam, pwede na tayo mag-trusses. So hindi pa tayo nakapag-order ng mga pang-trusses natin. Kamusta kayo Tinay? Di na bagyo? Mula sa sarap kami pagkabiyahan. Kinulong biyahan yung may isang double deck. Hindi kami namin na siyam kami dyan. Unang galit. Makaputan may kaya sa atin. At least update tayo na kubong. Atoy. Sige kayo. Hi Jay. Kinulay. Pinikap na ginagdamay. Kinulaw. Hindi kami namin nulog. Nagpupugaw kami dyan. Kala ko Jay. Basta nga. Sige ka. Wala rin kuryente rito kayo mga boss, kaya makikita nyo ginagamit po natin yung generator. Ayan po yung pinaka ilaw natin dito. So pati sa Alaminos, pati dito wala rin kuryente. So talagang malaki yung sinalanta ng bagyo. Picturean ka muna.